Hello mga kabahag, kamusta po kayo dyan? Sana lahat kayo ay okay. Today ay magluluto tayo ng miswa overload. Sasamahan po natin ito ng tinadtad na hipon. Sasamahan din natin ito ng patola at saka malunggay. O siya, umpisahan na natin. Igisahin muna natin itong ulo. Ito ang gagawin nating soup base. At kung mapapansin nyo, diba? Sobrang sustansya at sobrang sarap ng katas ng ulo ng hipon. Yun nga lang, mag-iingat po tayo ng konti. Lalo na yung may mga hypertension at saka medyo mataas ang cholesterol level. Katulad ko, nag-iingat po ako. O siya, balikan na natin itong ating niluluto. Naglagay tayo dito ng pepper powder at saka ng rock salt. At pagkatapos, igigisa natin ng may kasamang pagmamahal. At ngayon naman, maglalagay na rin po tayo ng fish sauce. Yes, tama po kayo. Ito ang gagawin nating pangpaalat dito sa soup base na gagawin natin. So ayan, maglalagay na tayo dito ng 2 liters of water. Dinamihan ko na kasi mas masarap, madaming sabaw. At saka kapag tumatagal yung miswa, kinakain niya yung sabaw. So eto, at i-chop na natin itong ating hipon para mas dumami. Yun ang sekreto ko. Konti lang kasi 1/4 lang kasi ito. So ayan, at hinihiwa ko na nga. At habang hinihiwa natin to, pinakukuluan naman natin yung ating soup base. At kung kayo ay nanonood pa hanggang ngayon, ibig sabihin, nag-i-enjoy na po kayo. At ibig sabihin, natututo na din po kayong magluto little by little. Kaya comment naman dyan para alam ko kung saan nakarating itong niluluto natin na miswa. So ayan, at titikman na po ng inyong kabahag. At this point ay okay na sa akin ang lasa, kaya ise-set aside ko naman ito. Gagamit tayo ng another wok. Dito naman natin iigisa yung ating sibuyas at bawang at saka yung hipon. At pagkatapos dito rin natin lulutuin yung ating miswa. So ayan, ganun lamang po kasimple yan. Pinagsama-sama na natin. Eto, at ilalagay na rin natin itong ating tinadtad na hipon. Nilagyan ko rin ulit dito ng pepper powder. At ngayon naman, i-strain na natin itong ulo para matanggal siya dito sa ating pinakuluan na soup stock. At habang ating pinakukuluan, tayo naman ay maghiwa ng onion leeks. Naghiwa tayo dito ng medyo mahaba at nagtira din ako para yung hiwang maliliit naman para mamaya pang sprinkle natin kapag luto na yung ating sabaw. At ngayon, pwede na nating ilagay itong ating miswa. Tansyahin nyo na lang kung gaano kalaki yung inyong pamilya at kung gaano kadami yung kakain. At ngayon, inilagay na rin natin itong patola. At syempre, mas maraming patola, mas masarap. Mamaya lamang ay maglalagay din tayo dito ng malunggay. So ayan, naglagay din tayo dito ng sesame oil. Ito yung magbibigay pa ng kakaibang aroma. So haluin lamang ulit natin, madahan lamang. Make it sure na hindi ito didikit. So eto, at ilalagay na rin natin itong ating malunggay. Grabe ang sariwa niyan at kinuha lamang namin yan dito sa tanim sa tabi ng aming bakod. At alam nyo ba kung bakit nilagyan ko ito ng dahon ng malunggay? Iba kasi ang sustansya na ibinibigay sa ating katawan ng dahon ng mga malunggay. Napakaraming benefits po natin dyan. So ano, natatakam na ba kayo? Follow, like, and share naman dyan for more easy recipe. So ayan, at nagsandok na tayo ng isang bowl ng miswa. Oh guys, ano pang hinihintay nyo? Attack! This is my version of ginisang miswa sa hipon. Sinamahan natin ng patola at saka malunggay. Tapos nilagyan natin ng fried garlic. Ay talaga namang swabing-swabe. Halika, lantakan na natin. Grabe, ang sarap nitong patola. Tapos nag-incorporate siya sa fried garlic. Tapos sinamahan pa ng malunggay. Ibang klase ang sarap at sustansya. Grabe. Sobrang yummy. Try nyo to mga kabahag. Napakasimple at mura pa. Sobrang yummy. Sa mainit na panahon, pagpapawisan ka talaga. Masarap. Ito palang ulam na eh. Tsaka kanin na eh. Kahit walang rice, pwede oh. Sobrang yummy ito.
So paano guys? Thank you for watching. See you on my next video.